Kilalang sosyalera pero kikay na kikay ang galawan niya. Kaya naman, patok na patok siya sa masa. Bawat galaw niya, sinusundan ng kamera at ang mga punchline niya, nako, pinag-uusapan talaga. Ganyan ka-fabulous ang royal princess sa show business na si Rufa Gutierrez. Never nalaos dahil laging pasabog ang kanyang mga ganap sa buhay. Tulad ng kontrobersyal na pelikula niya ngayon, na siya ay bumibida bilang Imelda Marcos at marami pang bago sa buhay niya. Tara na makimarites sa mga chicas ni Rufa G. Ay! 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 Ano ba yan? Ano ko iibis? Hindi na akong pansinin mga mi kasi takot ako sa ipis. Kaartihan ba itong matatawag? O normal talaga sa kanya ang pagiging sosyalera at banidosa? Ang dami mga beds, pillows. Sa bawat buka ng kanyang kikay na bibig, ang mga punchline tumatatak sa masa. Talaga namang ginagaya pa at sure ball na pinag-uusapan. So yung textmate ko, sabi ko, what's the G? Hinintay ko yung sagot. Tingnan natin kung ano siya. Tama ba yung what's the G? Are you G? Are you G? Super sexy. Wala siyang boyfriend na pangit. Pero hindi lang siya basta-basta kikay at chikadora. Pamantayan din siya ng kombinasyon ng kagandahan at talino. Mula sa pagiging beauty queen hanggang sa pinilakang tabing. Do you know Esmeralda Fajardo? Lodi siya ng marami. Oh, you are Abigail? Yes. Why, do you know her? Kahit ilang dekada na sa telebisyon, patok at Gina G pa rin si Charmaine Rufa Rama Gutierrez o mas kilala ng mga millennials ngayon bilang si Rufa G. Ang nag-iisang prinsesa ng pamilya Gutierrez. Pero ano nga bang bago kay Rufa Gutierrez? Kasi matagal na kaming hindi nagkakakumustahan ni Rufa G, na Gina G pa rin. Hello, Miss Yeah. Kay. You are so beautiful and you Wow. look younger than ever. Wow, ang daming bago kay Rufa. Alam mo, ikaw yung talagang, ano ba yun, nasa DNA mo na talaga na kailangan may ginagawa kang bago na pag-uusapan. Hindi ko ba? ginagawa ng paraan para pag-usapan. Okay. Napapag-usapan na lang dahil sa mga projects na tinatanggap ko. But I think it's hindi ideal na maging idol, di ba? We always have to be busy. Sa kanyang midlife, hindi nawawala ang kinang ng bituin ni Rufa G. Madalas siyang laman ng mga balita, lalo na ang buhay pag-ibig niya na biniyayaan G. May revelasyon siya ngayon na malalaman nating lahat. Maging ang makinang na bituin na katulad niya, biktima rin pala ng kasawian. Dahilan para hindi siya maging G pagdating sa love life. You're not closing your doors? To a possible reconciliation Yes. and love. Yes. Ay, Parang sarado wala na yun. Sarado na yun. Ano na siya? Sarado na. More of like, I'm opening my doors to the possibility of co-parenting. Okay. That's it. Kahit na nga raw sarado ang pintuan ni Rufa para sa bagong pag-ibig, bukas naman ang kanyang puso para sa kapatawaran. Ginulat ni Rufa ang kanyang mga followers sa IG nang i-post niya sa account ang muling pagkikita ng kanyang dating asawa na si Ilmas at ng kanilang dalawang anak sa Turkey. Talking about your kids and about love,
Ang bago pa kay Rufa G ay pinayagan mo na bisitahin ng ex mo ang mga anak mo. Well, I think it came in time, in God's perfect time. Kasi it was 15 years since the kids saw their dad again. And there was a time na Ilmas called out of the blue and said na namimiss ko si Lorene at si Venice. How are they doing? I had a dream about them. And, sabi niya, when are you gonna visit the Philippines? This was already Venice and her dad talking. Sabi ko, you know what? Baka this is the time, di ba? Kung hindi ka makapunta sa Pilipinas, siguro naman okay at safe sila kung ipadala ko sila sa Turkey. Kasi the kids are already 18 and 19. Now that they have a mind of their own, it came naturally. And I guess that was either the chapter was closed na for them, na alis na yung pain, na ano nangyari sa daddy namin, bakit hindi namin nakikita. And they're able now to talk on their own. So maganda yung nangyari sa kanila. Wala na silang daddy issues. Okay guys, we just cried again when we gave our dad the gift. Para sa kanya, time heals everything. At ang say niya sa mga fans na humuhopya pa rin hanggang ngayon na magkabalikan sila ng kanyang ex. Nakakaloka. Ang dami na naming fans na gusto magkabalikan kami. Parang sa akin, importante lang that we are good in terms of communication. And although we don't talk very often, nagkukumustahan kami. I think that's the first. Ayaw na ni Rufa ang sumugal ulit sa pag-ibig. Pero bukas naman daw siya sa ideya ng co-parenting with her ex para sa kanyang mga kids. Cool mom talaga itong si Rufa. Para sa ikasasaya ng mga anak, lahat gagawin. Suportado niya ang mga chikiting sa kahit anong gusto ng mga ito. So you're not scared na masaktan sila? Siyempre, kasama yun, ano? Kasama yun sa buhay. Masasaktan talaga sila. Kung hindi man ngayon, sa pag-ibig, I'm sure masasaktan din sila. Lahat naman tayo nasasaktan sa pag-ibig, di ba? Nako, wala pa bang mga umaali-aligid dyan? Nako, lumalabas ang pagka-Annabelle Rama. Oo, totoo ba? I think so. But I think with the children now, you have to put them in a position that they're surrounded by the people you want them to associate themselves with, di ba? A Love to Lash, real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, A Love to Lash. Kaya certified proud mom si Rufa ni na Lorene at Venice. Communication arts. I'm graduating college in July. Pero hindi lang ang pagiging cool mom ang asset ni Rufa. Nitong 2022 matapos magbalik eskwela, nakatapos na din siya ng kolehiyo sa Philippine Women's University. Eto na nga, nag-graduate. Yes. Bago yan kay Rufa, ha? Why did you go back to school? Well, I think it was the influence of those people that loved me and that pushed me to study. Hindi ko akalain na makakapagtapos na ako kasi I realized na dapat siguro tapusin ko na yung college ko kasi every time I travel, I'm always the one that's saying, yeah, guys, I've been acting since I was 13. Oh, really? So what did you finish in college? Oh, no, I'm street smart. Hindi ako nakapagtapos, but I'm really smart. Oh, wow. Diba? So parang, parang frustration sa akin at the same time, parang nahihiya ako sabihin na kahit successful ako sa trabaho ko, hindi ako nakapagtapos. So, during the pandemic, there's only such an amount of K-dramas you can watch, diba? So, after ko manood ng mga K-dramas, sabi ko, sige, tapusin ko na to kasi, it's something that I can impart to my kids. Education's very important. At pag hindi na ako busy sa industriyang to, I can move on into other things. I pushed it even a bit further. Talagang, kumbaga, parang unstoppable. Di pa tapos yung journey. I'm now working on a master's degree also in communication arts. Oh, wow! Yeah. Congrats! Thank you. O diba si Rufa G, kahit sa academics at pag-aaral, Gina G. Hindi rin alam ng marami ang isa pang bago na nadiskubre niyang frustrated chef pala itong si Rufa. Dahil sa pandemya, Gina G din siya sa kanyang mga cooking skills, nag-aral magluto at ipinagmalaki pa niya sa aming kwentuhan ng kanyang mga bagong natutunan bukod sa pagsasaing ng kanin. Before the pandemic, hindi ka nagluluto.
bago rin yan Hindi, sa'yo. bago rin yan sa akin. O, anong Hindi ako- specialty mo? Wala, yung simple lang. Steak, baked chicken. Wow! But at least I know how. Kasi I'm a single mom, di ba? I never had the luxury of being in the kitchen and cooking and doing my own thing. Even when I was in Istanbul, I was a wife to Ilmas then. He didn't really allow me to cook. Oh, ayaw niya yung mabaho daw yung hair ko. So, Oh, ayun. okay. So, natuto lang ako talaga sa pandemic. Talaga? Ang Yeah. daming bago, Daming ah. bago. Ang daming bago sa'yo. Touch me in the pouring rain. Pagdating naman sa kontrobersya, nako, anong bagong pasabog ni Rufa? Kamakailan lang ay trending online ang pelikulang pinagbidahan ni Rufa G. Kahit nasaan ako, walang mapa ang mga demonyo. Ang mga demonyo bang yan ay kaming dalawa ni Ferdinand? Mainit, maingay, at mabusisi ang balitaktakan online sa pumatok na pelikula ng mga Marcoses. Kung naintriga kayo sa pelikulang Made in Malacanang, kung saan gumanap si Rufa bilang ang unang ginang na si Imelda Marcos, mas pinag-uusapan ngayon ang bago niyang pelikula, ang Martyr or Murderer, na ipapalabas ngayong March 1 sa mga sinihan. Malaking hamon kay Rufa ang pag-arte dito dahil nakipagsabayan daw siya sa mga mahuhusay at premyadong mga aktor. Another new thing of Rufa, na parating G na G talaga, ito, medyo kontrobersyal. Ano? Yung pelikula, Yes. oo, medyo kontrobersyal. Poster, di ba? Meron na. Meron na, oo. So, Martyr or Murder? Yes. Wow. Title pa lang, ulam na, hindi ba? Hindi ka natakot tanggapin yung role? Well, ito yung karugtong ng Made in Malacanang, the highest grossing film of 2022, and I think top 3 in the history of the Philippines. So, pinagpatuloy lang yung kwento. Yes, the title is very controversial. I think Senator Amy and our director had some issues about it. Kami naman, talent lang naman, di ba? So, when I accepted the project, I didn't even know it was a trilogy. I just knew that Made in Malacanang, okay, the last 3 days of the Marcoses before they were kicked out of power. So, yun lang. And they offered me the role after the elections. Kaya, sa mga naninira, di ba, akala nila that I was part of a victory of Bongbong Marcos, our president. I wasn't. This was offered to me after he was elected. So, nanalo na siya. Hindi naman ako aktivista. Oo, artista ka. Artista at tumanggap ka ako, lang ng opo. trabaho. Yes. Right. So, lahat ng co-stars mo dito, sino-sino ba? Hindi ba nandyan si... Cesar Montano Cesar plays Montano. Ferdinand Marcos, Christine Reyes, Senator Amy Marcos, Ella Cruz, Diego Loizaga, Marco Gumabaw. Okay, Marco Gumabaw. Yes, and a lot Okay. more. Cindy Miranda. Oo. So I think, O, nandyan din si former Mayor yes, Isko Moreno Moreno. plays Ninoy Aquino. Yes. So I think, there are two sides of every story, and there's also the screenshot. So dapat panoorin na lang nila. Talaga. Manood sila ng Made in Malacanang, manood sila ng Martyr or Murderer, and may part 3 pa pala, o diba? Tinanggap ko yung isa, tapos may 2 pelikula pa palang ano. So I'm Wow. very excited about this project. You know, it's opened a lot of doors and opportunities for me. Pero bakit nila kailangan panoorin? Kasi talagang ibang-iba sa nalalaman ng tao. Actually, hindi naman alam talaga ng tao. Ako rin, hindi ko alam. Anong Gusto nangyari ko rin sa loob? panoorin. Oo. Kasi si Direk Daryl has a way of, iba yung script na binibigay sa amin, pero sabi niya, oh, hindi pa yan ha, marami pa akong idadagdag. So even when we watched the trailer of Made in Malacanang last year, wow, Direk, can we play it again? So the same with this, diba? Ano pa talagang nangyari? Kung nangyayari yan sa Manila, ipinamumukha nilang nangyayari yan sa buong Pilipinas. Kahit buong Maynila pa makipaglibing, ang nararamdaman ng ilan ay hindi ang kabuuan. Dahil pinagbibintangan nila kayo, ginagawa nila kayo ng kwento. Ang daming bago parate. Pero ano ba, some good things should never change, right? Okay, ano yun para sa'yo? Ano ang ayaw mong magbabago? My authenticity. I think it's really important that you're grounded, di ba? You can be swayed by a lot of different influences. Pero I think what really matters most is talaga what my parents taught me. Lumiyon ka lagi sa pinanggalingan mo. Lahat ng mga tumulong sa'yo nung nag-uumpisa ka pa lang, you know, never forget them because
they will lead you to where you're gonna go in the future. Concentrate ako at rumampa-rampa. Tulad ni Rufa G, dapat ay game kung game tayo sa bawat hamon ng buhay. Huwag matakot sa mga bagong kaganapan sa inyo araw-araw. Ang mahalaga, matapang tayong humaharap sa mga kontrobersya at pagsubok sa buhay. Kanya-kanyang laban at hindi dapat nagbabago na parating may bago at G na G pa rin tayo sa buhay tulad ni Rufa G. Huwag nating kakalimutan